选择。Ha ha 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 ha. Walang kapayapaang kusa na lang dumarating. May mga tao lang talaga na itinaya ang sariling buhay para rito. Nay, Majay gising pa po ba ang ate na yun? 还会醒过来吗？ Majay gising siya. Ang isang bayani, kahit natutulog, ay bayani pa rin. Mga bayani sila. Kaya dapat lang silang alalahanin. Tuturuan kita. Mukhang Majay gising na ang pinuno. Kumusta? May malay na ba siya? Reflex lang sa kamay niya yan. Parang kapag binabangungot ang tao, nanginginig din ang katawan niya. Ganoon din sa kanya. Ang kanyang kamalayan ay nakulong sa napakalalim na bahagi ng kanyang utak sa loob ng isang labirinto. Sobrang sakit ng huling alaala niya, kaya nagdulot ito ng kaunting pisikal na reaksyon. Kung hindi siya Majay gising, walang sino man ang makakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa Kunlun. Napakaraming pumunta doon. Pero siya lang ang tanging nakaligtas dahil nagre-react ang pinuno sa sakit. Ibig sabihin ba nito na, kung ipagpapatuloy natin ang paggising sa kanyang memorya, kahit na ang mga pinakamatitinding alaala, ay baka magising natin siya. Posible yan sa teorya. Sa katunayan, baka ito na lang ang tanging paraan para magising siya. Kung ganoon, ipagpatuloy ang pag-access. Bago pa tuluyang bumigay ang utak niya. HMP, nakuha ko. Biyaya ng bituin, paglalakbay ng karwaheng multo. Gusto mo palang umakyat sa mataas at tumano sa malayo. Sige. Pipiliin kita ng libingan na may magandang feng shui. Pakawalan, kuko ng pas ang multo. Salamat. Sektang Imperial. Hoy. Hehe, General. Ano yung napakaraming imaheng lumitaw sa isip ko? Kanina lang. Ang nakita ko ay ang mangyayari 5 segundo sa hinaharap. Ay.
Bumaba ka rito. Tapos na ang trabaho. Tapos na ang trabaho. Grabe, ang gulo ng bakbakan na to. Mababa na nga ang asukal ko sa dugo, lalo pa akong hihimatayin. Gumawa na naman kayo ng napakalaking gulo. Masyado nang madalas lumitaw ang mga bagay na yan itong mga nakaraang araw. Noong nakaraan, sinabi nating sumabog lang ang tangke ng gas. Ngayon naman, pasyenteng nagwawala dahil sa sakit ng huangkwan. Tiyak yan. Magdahan-dahan ka naman kapag nakikipaglaban ka. Wala na nga akong maisip na idadahilan sa susunod. Sabihin mo na lang na nagsushooting sila ng pelikula. Tutal, marami naman kasing nagsushooting dito. Gusto ko rin namang maging tahimik lang, eh. Pero ang bagay na to, todo lakas agad kung umatake pagkakita pa lang sa akin. Anong magagawa ko? Pero hindi mo naman kailangang makipaglaban na parang nagpapakamatay ka na. Kani-kanina lang, ipinakita sa pagsusuri na muntik nang lumampas sa limitasyon ng enerhiya mo. Gusto mo na bang mamatay? Nako, Lao Gray, huwag mo nang pag-alitan si Kuya Chi. Alam mo namang ganyan talaga siyang makipaglaban ng patayan. Hindi na yan bago. Kung nandito lang sana si Jiang Li. Tapos na ang trabaho ko, aalis na ako. Kumpirmadong nawala na ang mga vital sign. Ihanda ang body bag. Huwag niyo siyang hahawakan sa huli. Salamat, parada ng ghost car. Yeah! Bilis, takbo. Grabe, pati pala mga halimaw, marunong ding maging suicide bomber. Hindi siya halimaw. Tao yan, medical team, bilis. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang to. Masamang balita, nasira ang kalahati ng chip sa pagsabog. Wala na tayong makukuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pinili ng kalaban na pasabugin ito dahil ayaw nilang may matuklasan tayo.
Palaging may mga baliw na sumusubok kontrolin ang mga bagay na yan. Hindi ba? Hindi na nakapagtataka yan. Palaging may mga baliw na sumusubok kontrolin ang mga bagay na yan. Hindi ba? Hindi na nakapagtataka yan. Alam ko. Naisip mo ba? 5. Hindi ko nababanggitin. Ang tungkol dito. Mas interesado ako sa kalagayan ni Chizu. Sabi mo kanina, nalaman niya ang pagsabog ng halimaw bago pa ito mangyari, hindi lang basta pagsabog. Sa gitna ng laban, sinabi niyang nakita niya ang hinaharap pagkatapos ng 5 segundo. Anong sinabi mo? Sa nakaraang laban, nalaman niya agad ang mga kilos mo. Tama. Binilang ko ang oras. Eksaktong 5 segundo, walang labis, walang kulang. Nakita ko ang hinaharap pagkatapos ng 5 segundo. HMPH. Tandang Ghost. Mayroon akong matapang na hinala. Ha? Ang ibig mong sabihin, ang double fish. Na pendanteng jade, eksakto. Ang bagay na kayang magtiklop ng espasyo at panahon. At kumopya ng realidad, isang S-klaseng ipinagbabawal na artifact. Sa katunayan, hindi ito kakayahang makita ang hinaharap, kundi kapangyarihan mismo ng pendanteng double fish jade. Pagtiklop ng oras. Pagtiklop ng oras. Sige. Guru, Dekano. Master Luyo. Patayin niyo para sa akin ang pumatay sa mga magulang ko. Patayin mo ako. Shizuo. Noong pinatay mo si Jiang Li noon, pasensya na, mali ang nagamit kong salita. Ang ibig kong sabihin, noong sinira mo ang bagay na iyon. Dahil ikaw ang tunay na Jade, ang katawang siya ay isang lalagyang walang labasan. Ang enerhiyang sumabog mula sa pagkabasag ng pendant ay malamang na sinipsip na ng katawan mo. Sinipsip, oo. Ang mga pirasong iyon ay humalo na sa iyong laman at dugo, kaya mo nakikita ang hinaharap pagkatapos ng 5 segundo ngayon. Dahil sa loob ng katawan mo, ay may natitira pang kapangyarihan ng oras at espasyo mula sa pendanteng double fish jade. Dahil ang mga piraso ng medalyong jade ay nasa loob ng katawan ko. Kung ganoon, Jiang Lin, ito na ang pinakamabaliw kong hinala. Dahil nilamon mo ang medalyong jade, malamang na ang mga piraso ng nawasak mong kaluluwa ay nasa loob mo rin. Ha 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 ha. Sabi ng baliw na si Dr. Zhang, malamang na nasa loob ka ng katawan ko. Ito na yata ang pinakamagandang kwentong multo na narinig ko sa buong buhay ko. Jiang Lin. Marami nang namatay sa mga kamay ko, pero hindi ka dapat kasama sa kanila. Hahanapin kita at ibabalik.
Li ang apelyido ng Dragon King. Sa nakalipas na 3 buwan, ang dalas ng mga insidente na may antas 3 pataas ay tumaas ng 300% at may regular na pattern ng oras at lokasyon nito. Hindi ito biglaang pag-atake lang. May nag-aalaga at nagpaparami ng mga halimaw. Sinusubukan nila ang bagsik ng mga halimaw na ito, gaya ng nangyari sa Yango. Sundan natin ang mga bakas para mahanap ang mga salot na yan. Maliban sa mga emergency, hulihin nyo silang buhay hanggat maaari. Nako, napakaraming daldal ng matandang yan kapag may meeting. Gutom na ako. Hoy, Kuya Chi, kumain ka naman. Masarap ang inihaw na kidney rito. Napapansin ko, simula nang bumalik ka galing sementeryo nitong mga nakaraang araw. Lagi ka na lang seryoso. Kailangan nating kumain para lumakas. Paano tayo magdimisyon kung hindi tayo busog? Hindi ako gutom. Sige, kain lang. Alista mo sa account ko, ha? Siya nga pala, Kuya Chi. Malapit na ang festival. Kinukulit ka na ba ng pamilya mo na mag-asawa? Magkasama tayo. Pasensya na, Kuya Chi. Hindi ko alam. Ayos lang, Hindi ako gutom. Sige, kain lang. Alista mo sa akin. Siya nga pala, Kuya Chi. Malapit na ang festival. Kinukulit ka na ba ng pamilya mo na mag-asawa? Hindi ko naman inagawa. Pasensya na talaga, Kuya Chi. Hindi ko alam. Ayos lang. Tutal, hindi ko na rin naman masyadong maalala ang mga nangyari noong bata pa ako. Ang ingay naman, nakakaabala sa mga tao. Ano? Abnormalidad sa katawan. Nalason. Ay, hindi pala lason. May paparating. 轻轻地放在小朋友的后面，大家不要告诉他。轻轻地放在小朋友的后面，大家不要告诉他。 Di bumabangon ng mga patay. Pucha, eksena ba to sa Resident Evil? Tulong, saklolo, tulong. Mama, gusto ko kay mama. Dato, saluhin mo. Ang sandatang Duan Wangren ng Yunmen. Hindi ba ito ang nakatalagang sandata ng umalis sa grupo? Teka, pinalitan ang hawakan. Buhay pa siya, may iligtas pa natin siya. Buisit. Ang dami nila.
Lao Gui. Gaano pa ba kayo katagal? Nadudurog na kami rito. Hindi pa nga natin nalilinis ang mga bangkay noong nakaraang linggo. Ang papangit pa ng hitsura ng mga zombie mula sa dinastiyang Qing. Yeah. 15 minuto. 5 minuto na lang at magiging katulad na rin nila tayo. May hindi tama. Tingnan mo ang mga kilos nila. Wow! Ano bang balak gawin ng mga papay na ito? Mukhang nasa ilalim ang totoong problema. Teka muna, Kuya Jean, may bigla akong naisip. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa mall na ito? Sabi-sabi na ang ilalim ng mall na ito ay isang malaking hukay ng mga bangkay ng 8 bandila noong dinastiyang Qing. Masyadong matindi ang puot kaya hindi ito mapigilan. Kumuha ng eksperto ang developer para gumawa ng ritual ng 8 pintuan para pigilan ang masama. Ginawa nilang hugis 8 kabaong ang mall na ito, para dagan ang harang sa ibabaw nila. Pero sabi ng iba, hindi raw ito para pigilan sila, kundi para ikulong tayo rito sa ilalim na parang mga hayop. Ito ba talaga ang pinakasentro ng lumang libingan ng libo-libong pinatay noon? Kapag napuno to ng sapat na bilang ng mga buhay na tao, siguradong majayigising ang bagay na nasa ilalim. Kung ganoon, hindi na natin pwedeng hintayin si matandang ghost at ang mga kasama niya. Kapag naghintay pa tayo ng isa pang 15 minuto, magiging buffet na talaga ang ilalim na to para sa kanila. TSK. Aba, medyo matindi ang uling na to. Masyado kang lampa. Huwag ka nang sumunod para hindi ka makagulo rito. Umakyat ka na at magtago sa isang ligtas na lugar. Ako. Mamatay ka na, hayop ka. Oh. Ha ha ha. Ha. Nasa ilalim pala ng parking lot. TSK, kaya naman pala mga buhay lang ang gusto nila. Gusto nilang gawing parang mga baterya ang 2,000 buhay na tao. Gisingin mo ako, boss. HMM. Haha, hoy, hoy. Ano, pinagtutulungan niyo ba ako dahil mas marami kayo? Hindi ko na kaya. Bakit bigla silang naging bayulente? Ano ba talagang ginagawa ni Kuya Chi sa ilalim? O sige, makinig kayo. Kaka-analisa lang ni Doktor Zhang sa frequency ng lupang yan. Ambisyon yan ng mga papay. Kailangang putulin ang daloy ng nagwawalang kapangyarihan na yan. Putulin mo na, konting galaw ko lang ngayon, sumusuka na ako ng dugo. At saka, punong-puno ng tao ang pinto na yan. Kung silang lahat ay kayang magpapakabayani. Pwes, kaya ko rin magpapakabayani. Mags, itabi kayo. Layers. Magsilayas kayo sa harap ko. Malapit na tayo.
Og. Konti na lang. Konting-konti na lang talaga. Masyado pa ring malambot ang puso ng Kuya Chimo. 还是太弱了。 Sakit talaga sa ulo. Hindi sila mamatay-matay sa taga, pero hindi rin natin sila pwedeng patayin ng tuluyan. Yung matabang yun. Nagawa nga talaga niya. Ah. Ha ha ha. Ngayong malinis na ang paligid. Ikaw naman ngayon, lumang antigo. Ma. Ha. Ha ha. Ha ha. Akala mo makukulong mo ako. Ha. Ha. Hindi ako nag-iisang lumalaban. Tungkol sa insidente sa mall. Matapos ang masusing investigasyon ng aming grupo ng mga eksperto, nalaman na namin ang katotohanan. Hindi ito isang biological na atake, at lalong hindi pagsalakay ng mga zombie na usap-usapan sa internet. Ang tunay na sanhi ay ang central air conditioning. Ah, Professor Zhang. 张教授， Paano naman po magiging sanhi ang aircon para mabaliw ang libo-libong tao? May ginagawang waterproofing sa silong ng mall, at gumamit doon ng napakaraming mababang kalidad na pintura, ang formaldehyde at ang mamasa-masang amag. Sa loob ng mga nakasarang tubo ay nagkaroon ng pambihirang reaksyon, na lumikha ng neurotoxin mula sa amag. Kapag nalanghap ang toxin na ito, papasukin nito ang central nervous system ng tao, at magdudulot ng sabay-sabay na panginginig ng kalamnan, at marahas na guni-guni. Ang sinasabing pangangagat ng mga zombie ay dahil lang sa mga nalason na tao na wala sa sarili dahil sa matinding sakit at nangingisay o nangangalmat lang. Kaya naman pala, 如此， ito ang kapangyarihan ng siyensya. Grabe gumawa ng kwento ang matandang bulang to kung magsusulat siya ng nobela. Siguradong makakakuha siya ng Nobel Prize sa panitikan, HMMP. Haha, mabuti na rin yun. 挺好的。 Para makauwi na ang lahat at makatulog ng mapayapa. Pagkatapos mong maging bayani, ngayon naman puro hinala ka. 开始 emo 了。 Kung wala ka ngayon, siguro tadtad na ang katawan ko ngayon. Hindi ako ang nagpatay ng broadcast. Ah. Ano? Hindi ako ang nagpatay ng broadcast. Ah. Ano? Kuya Chi, sobrang hine ko. Sa harap ng mga totoong halimaw na yun, paglabas ko, wala man lang akong nagawa. Kuya Chi, paano mo nakuha ang kapangyarihan mo? Sinaliksik ko na to. Napakahirap gisingin ang kapangyarihan ng katawang Genyusha, napakahigpit ng mga kondisyon nito. Kung magagawa ko lang din sana. Ah.
Kuya Chi. Oh, Kuya Chi, anong nangyayari sa'yo? Doktor, tumawag kayo ng doktor, bilis. Huwag ka nang sumigaw, okay na ako. 我没事了， Ang mga alaala na yon, noong bata pa ako, bakit wala akong matandaan kahit kaunti? Bakit ko nakalimutan? 我会忘记。 Kuya Chi, hindi na ako magtatanong. Huwag mo naman akong takutin. Ipagpaumanhin po, nandito po ba si Kuya Taba? 哥哥在这里吗？ Hoy, paano ka nakapasok dito? Alam mo bang bawal pumasok dito? Kampo ito ng militar Hinuhuli rito ang mga makukulit na bata para gawing eksperimento, HMP. Naparito lang po ako para magpasalamat kay Kuya Taba. Sabi ng mamang pulis, masyado lang daw akong nalibang sa panonood ng cartoons. Pero naaalala ko talaga, sabi nung masungit na lolo, na nandito raw ang kawanihang 747. Naaalala mo pa ba yung nangyari sa mall? Syempre naman naaalala ko. Sabi ni Lolo, gagantimpalaan pa raw niya ang munting bayaning tulad ko. Gantimpala. Noong oras na yon, siya talaga ang nagpatay ng broadcast, hindi ako. Sabi ni Lolo, gagantimpalaan pa raw niya ang munting bayaning tulad ko. Gantimpala. Noong oras na yon, siya talaga ang nagpatay ng broadcast, hindi ako. Kuya Taba, okay ka lang po ba? Paano mo nagawa yon? Pagkagising ko po, nasa loob pala ako ng isang tubo. Kaya gumapang lang ako pasulong. At saktong napunta ako doon sa broadcast room. May tumutunog na makina roon na umiilaw ng pula. Pinagbubunot mo lahat ng cable. Kung hindi ako pinrotektahan ni Kuya Taba, hindi rin ako magiging munting bayani. Narinig mo ba? May malaking papel ka ring ginampanan, kasamang Wang. Ha ha ha. Pero mas maganda sana kung mas malakas pa ako. 再强一点就更好了。 Shizu, alam ko namang nandito ka lang. May kailangan pa tayong tapusin doon sa mall. Sumama ka muna kay Kapitan Lei. Oo nga pala. 哎，对， Hindi ba pwedeng ipaubaya na lang ang ganitong pag-aayos sa logistics? Kailangan talaga isama ang isang sugatan na tulad ko. Wala man lang kayong konsiderasyon sa akin. Kayo lang ni Dotto. 大头， Ang direktang nakaharap sa bagay na yon sa mismong lugar. Ang tinutukoy mo ba ay yung kanta ng mga bata? Paano mo nalaman? HMP. Dati pa naman talaga nasa ilalim ng lupa ang dambuhalang 在 yon. 地底下。 Pero payapa naman tayong nabubuhay noon. Ang pinakasanhi ng kaguluhang ito ay yung mga puppet. Mukhang sumusunod sa kanta ng bata ang mga puppet na yon. Pero, baka gusto lang din talaga ng zombie mula sa dinastiyang Qing na yon, na makinig doon noong buhay pa siya. Sino ba naman ang walang munting prinsesa sa puso nila, di ba? Modernong kanta ng bata yon. Noong dinastiyang Qing, tradisyonal na opera lang ang mayroon. Wang Sheng, napansin mo ang importanteng detalye roon Officer, wala po talaga akong 不 alam. 知道。 Naka-out na po ako sa trabaho noon. Nakaset po ang system na kusang magpatugtog ng mahinang musika. Kailangan nating suriin ang record ng playlist noong gabing yun. Lalo na ang orihinal na file sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Meron po. Kakaiba. Nabura ang orihinal na file. Interesante. May nakialam sa computer na ito, mismo habang naka-lockdown ang mall. Pumunta tayo sa CCTV room. Sige, kunin natin ang kuha sa tapat ng broadcasting room, sa hallway, pati na rin sa lahat ng daan patungo roon. Ay check mo ang kuha sa loob ng 3 araw na lockdown. Sige po, bubuksan ko na po ngayon din. Hindi lang nila binura ang kuha sa CCTV, pinatungan pa nila ito ng 3 beses. Masyadong magaling ang kalaban sa pagbura ng bakas. Mukhang may naghanda talaga ng husto ng pagkain. 饲料。 Para lang gisingin ang bagay na yan.
Mukhang kumpara sa mga multo. 鬼 Mas mahirap pa ring harapin ng tao. Buisit. Ano ba talaga ang balak nila? 什么？ Sandali lang, huwag kang magpadalos-dalos. Gaano man kahusay ang isang salamangkero kapag umakyat sa entablado, siguradong mag-iiwan at mag-iiwan siya ng bakas, lalo na ang mga baliw na mahilig magpasikat. Tingnan mo ito. Ang cable tie na nakatali rito sa cable ng CCTV ay pinutol, at pinalitan ng electrical tape na ito. Ibig sabihin, hindi lang software ang pinakialaman niya, kundi pati na rin ang hardware. Maaaring nagkabit siya ng panlabas na aparato para tuluyang burahin ang datos. Gusot na tape lang yan, anong makikita mo riyan? Siguradong nakagwantes ang gumawa nito, hindi siya mag-iiwan ng kahit anong fingerprint. Wala nga siyang fingerprint na iniwan. Pero sa likod ng tape na ito, may nakadikit na isang kakaibang bagay. Pera ito para sa mga patay. May taong nagdadala ng pera ng patay habang gumagawa ng krimen. Hindi ito ordinaryong pera para sa patay. Ang mga karaniwang sinusunog para sa mga yumao ay gawa sa makina. Madulas at makinis ang papel. Ito naman ay isang luhin, isang mano-manong ginawang gabay sa pagtawid. Gabay sa pagtawid. Hindi ba ginagamit yan ng mga patay para makalagpas sa pinto ng kabilang buhay? Tingnan mo ang kulang na tatak na ito. Kahit kalahati lang ang natitirang marka. Noong inihambing namin ito sa database, ang ganitong disenyo ay sa isang lugar lang lumitaw sa nakalipas na 50 taon. Sa baryo ng Fengmen na tinaguri ang unang baryo ng mga multo. Ano? Ang baryo ng Fengmen talaga. Naaalala ko, sikat na sikat ang lugar na yan sa internet 10 taon na ang nakalipas. Maraming vlogger ang nagpunta roon para mag-ghost hunting. Tapos, anong nangyari pagkatapos? 怎么了？ Ang nangyari, halos walang nakabalik ng matino sa kanila. Balita ko, may isang anti-gangsilya roon. Nakalagay mismo sa gitna ng sala. Kung sino man ang maupo roon, mamamatay. May kakaibang nangyari kay Kuya Chi at kay Dr. Zhang. Kani-kanina lang, may natanggap na package si Master Chuan. Nakapangalan talaga kay Chizu. Narito tayo sa punong tanggapan ng kawanihang 749. Isang lihim na pasilidad na hindi man lang makikita sa mapa. Paano nalaman ng tarantadong yon na narito si Chizu? Opo. Sila nga yun. Ang grupong yun. Tiyak na dahil ito sa ginawa ni Kuya Chi sa mall. Nasama sa plano ng baliw na yun. Gusto nilang mag-higanti. Akin na nga yan. Nag-abala pa silang magpadala ng regalo mula sa malayo. Bastos naman kung hindi natin tatanggapin. Hindi pwede. Paano kung may nakamamatay na virus yan o sumpa? Makapal naman ang balat ko, hayaan mong ihagis ko muna yan sa bomb disposal bin. HMPH. Kung talagang gusto nilang patayin ako, hindi nila ito ay dadaan sa Surir. Ang gintong Chizu, ang hindi natitinag na hari, PWE. H hindi. Okay lang ako. Ano yan? Isa itong buong pera para sa patay. H hindi. Okay lang ako. Ano yan? Isa itong buong pera para sa patay. Imposible ito. Kapag ka-analisa pa lang natin sa pinagmulan ng mga piraso kanina, tapos ipinadala na agad ang buong piraso ngayon. Paano nila nalamang nahanap natin ang pirasong yun? Minamanmanan tayo. Masama ito. Kapitan Lei, magpadala ka agad ng mga tauhan para protektahan ang babaeng tagapagbalita at ang pinuno ng mga gwardya. Dali, ano? 什么？ Kapitan Lei, may masamang nangyari. Ang babaeng tagapagbalita sa mall at ang pinuno ng mga gwardya. Anong nangyari? Pareho silang patay sa loob ng bahay nila at saka nakapangingilabot ang itsura ng mga bangkay nila. Sige, hayaan na kung ako lang ang target nila. Pero pati ba naman ang mga inosenteng tao hindi pinalampas, gusto nilang makipaglaro? Baryo Fengmen, ganoon ba? Saisabayan kita hanggang dulo. Diretso lang sa unahan. Nag-iiba ng ruta, diretso lang sa unahan.
Kuya Chi, napakakilabot naman ng lugar na ito. Hindi pa nga tayo nakakarating sa nayo ng human 10 minuto nang nawawala si Huang, Dato. Yung baluktot na puno kanina sa gilid ng daan. Pangatlong beses na natin itong nadadaanan. Pinaglalaroan tayo ng mga elemento. O baka gusto mong bumaba muna ako para umihi. Kayang sirain ng ihi ng isang birheng lalaki ang sumpa. Bakit? Birhen ka pa ba? May kung anong paparating. Nag-iinarte lang yan na parang multo. Kung lumihis lang yon ng 3 pulgada, talagang napakalaking kalapastanganan yan kung nagkataon. HMPH, nagpapanggap lang na multo. Ay, opo. Kung lumihis lang yon ng 3 pulgada, talagang napakalaking kalapastanganan yan kung nagkataon. HMM. Lao Gui. Bakit po kayo nandito? Nitong mga nakaraang araw, hindi ba't may pinuntahan kang lihim na misyon? Bakit? Pamalya ba ang misyon mo kaya ka tumakas? Ha? Kung hindi ako dumating, kayong dalawa, ay siguradong nag-report na kayo kay Haring Yama ngayon. Hindi naman siguro ganoon kadelikado gaya ng sinasabi mo. Ginamit mo ang Crimson Decree ng Bundok Longho para basagin ang ilusyon. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang magastos doon. Ang galing mo namang magtago ng sekreto, matanda. Yung mantra ng gintong liwanag kanina, mula sa templo ng Celestial Master, di ba? Anong templo ng Celestial Master? Matagal na akong pinalayas doon. Kumapit kayong mabuti, huwag kayong magpapasindak mamaya. Kagatin nyo ang dila nyo. Kahit anong ingay ang marinig nyo. Huwag ninyong bubuksan ang bintana ng kotse, at huwag na huwag kayong lilinggan sa likod. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, sundin ang 9 na kautusan. Ang hindi sumusunod sa utos ng langit, hindi makakatawid sa dulo ng ilog. Lumilipad, lumilipad na. Kapag buhat ng mga pagong ang karosa, huwag kang lilinggan. Daanan ito ng mga patay. Kapag huminto tayo, tayo ang magiging hapunan ngayon. Ibaba ang karosa. Baryo ng Fengmen. Nandito na tayo. Bakit ba sa baryong ito, may kabaong sa sala ng bawat bahay? Walang proteksyon para sa mga buhay. Hindi inililibing sa lupa ang mga patay. Dito, itinuturing pa rin silang mga panauhin. At kapag namatay sila, doon pa lang sila magiging mga Panginoon ng tahanan. Para sa akin, mukhang okay naman yun. Nakatipid pa sa pamasahe papuntang krematoryo. Kapag namatay, hihiga ka na lang sa sala, napakadali.
Hoy, ang selyang iyan. Anong tunog yun? Bumalik na ang mga taga-baryo. Mabilis, umurong tayo sa eskinita sa gilid. Muntik na akong mamatay sa takot. Tumabas yata ang buong baryo para maglakad-lakad. Ligtas naman siguro tayo kung magtatago muna tayo rito, di ba, Dato? Lumingon ka nga sa likod mo. Sa tingin mo ba mukhang ayos lang tayo? Teka, hindi ba sa kabilang pinto tayo pumasok? Bakit nasa bulwagan pa rin tayo? Maghanap agad tayo ng pintuan sa likod. Oh. 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 Mukhang kahit anong pinto pa ang pasukin natin. Dito pa rin sa silyang ito ang bagsak natin. Kapangyarihan ng langit at lupa. Espada ng Chenkun. Masyadong mabigat ang masamang enerhiya sa lugar na ito. Nasusupil ang kapangyarihan ko. Paano na to ngayon? Masyadong marami sila sa labas. Mahihirapan tayong makalabas. Pero kung mananatili lang tayo rito, mamamatay pa rin tayo. Kahit anong gawin natin, patay pa rin tayo. Bakit hindi na lang natin subukang sumugod sa labas? Hindi na tayo makakalabas. Gawin natin ang lahat upang mapaupo ang sino mang papasok sa baryo sa silyang ito. Ito ang pinakamataas na patakaran dito. Hawakan mo siya, hinahatak niya ako. Ha? Oh. Ha? Kuya Chi, saklolo. Sisiyad na ang puwit ko. Gusto mo lang talagang mabugbog, no? Ha? Kapitan Chi, nababaliw ka na ba? Kuya Chi. Ako na ang uupo rito. Maghain kayo ng tsa. Huminto na. Ang lupit mo, Kuya Chi. Mukhang basta may maupo sa upuang ito. Tumatahimik ang kung anong masamang espiritu. Pero hindi ito ganoon ka-simple. Gusto ba niyang mamatay? Nahila na ng upuan ng kaluluwa niya. Ang natira na lang dito ay isang walang laman na katawan. Ano? Oh. Pisikal na katawan. Isang pisikal na katawan ng buhay na tao. Gusto nilang balatan siya at gapangin ito. Kaya pala. Ang upuang ito ay para sa inyo, mga nilalang sa ilalim ng lupa, para gamitin ninyo sa pagpuslit pataas. Gusto ninyong gamitin ang katawan ko para makaakyat. Kung ganoon, pumasok kayong lahat. Layers. 100 lang ito at walang balikan. Ha ha ha, oras na para kumain. Oh. Ha. Kuya Chi. Ayos ka lang ba? Oh. Medyo busog lang ako. Ano ito? Mukhang buto ng kung anong hayop. Ito ang maalamat na buto ng Deep-ing. Ang bagay na ito, doon lang sa lupain ng kadiliman kung saan may 1,000 taong gulang na bangkay. Sa likod ng tainga nito ito tumutubo. Sinasabing kaya nitong mag-ugnay sa mundo ng mga buhay at mga patay. Noon, ang ilang masasamang karpintero, para maghayganti sa kanilang amo, ay nagtatago ng mga ganitong bagay sa mga biga ng bubong at mga muebles. Kaya pala minumulto ang baryo foreman. Ang karpinterong gumawa ng sinaunang upuang ito, matindi rin ang taong to. Hindi naman para sa tao ang upuang ito. Malinaw na ito ay para sa mga
Nilalang sa ilalim ng lupa para may merienda sila. Grabe, malapit na yatang manganak si Chigea. Masyadong kakaiba at nakakatakot ang bagay na to. Kaya nitong kumonekta sa kabilang buhay doon. Matandang multo. Paano ba gamitin ang bagay na to? May malaking bagay na paparating. May dambuhalang dumarating. Napakatalino. Hindi ko akalaing masisira mo lang ng ganoon kadali ang aking pinaghirapan. Pipihitin ko lang to. Kayo pala ang gumagamit sa baryong ito ng Fengmen para mag-alaga ng masasamang espiritu. Binalak ko sanang gamitin ang lugar na ito para patayin ka. Pero hindi ko inaasahang masisira mo pa ang aking pinaghirapan. Kung ganoon, ang katawan mo na lang ang sasama kay Kishoy. Sa ngalan ng dakilang Bodong Mingwang. Tato, pigilan mo si Kishoy. Bantayan niyo ang harap at likod, ako na ang magpapatahimik sa mga hayop na ito. Anong klaseng masamang ritual ng pagpapagalaw ng patay ito? May nakabaon na plaka ang bakal sa loob ng laman niya. Ha? Haha, ito ang matindi. Hoy, hoy, hoy. Mamatay ka na. Anong nangyayari? Kakaatake lang ng halimaw na to. Ito ang tsapa ng ikapitong koanihan. Laozang, hinabi to ng anak kong babae para sa akin. Sabi niya, magdadala raw to ng kaligtasan. Oh, anong palagay mo? Maganda, di ba? Maganda mo mukha mo. Pambabae naman masyado yan. Laoli. Ikaw si Li Jianguo. Napakadamdaming muling pagkikita. Dahil mga dating kasamahan naman kayo, dapat lang na magkumustahan kayo ng mabuti. Kamay na tagalupig ng dragon. Laozang. Ang bagal naman ng reaksyon mo. Ang turo sa kamay na tagalupig ng dragon ay ang sabay na pag-atake mula sa itaas at ibaba. Kung zombie lang ako, kanina pa bali ang leeg mo. Ulol, ako ang dakilang master. Baril at talisman ang gamit ko. Sino ba namang tanga ang makikipagbugbugan sa mga utak kalamnan na tulad nyo? Kapag may nakalapit sa akin sa susunod, hamarang ka lang sa harap ko, di ba? Sige, sige. Walang problema. Hanggat buhay ako, walang halimaw na makakalapit sa'yo. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Hanapin mo ang kahinaan. Nasa ilalim ng kilikili. Iniligtas mo ako. Demonyo, kumilos ka na. Umiiyak siya habang tumatawa. Nagniningning na ang mata ng multo. Arg! Patayin. Patayin mo na ako. Laoli. Huwag mo na siyang hayaang magdusa sa loob ng bulok na katawang yan. Ihatid mo na siya ng mapayapa. Sa susunod mong buhay, huwag mo nang piliin ang linyang to. Laozang. Alam ko namang kaya mo tong sirain. Huwag ka munang magsalita, Laoli. May pinakamagaling na doktor sa group chat natin. Walang silbi yan. Makinig ka sa akin. Mag-ingat kayo. Mag-ingat. Mag-ingat sa Diyos. Hinding-hindi kayo makakaraan. Force field, sayaw ng Haring Hades.
Napakabastos naman namang istorbo sa mga nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ikaw pala ang utak ng lahat ng to, taong ibon. Nakapanghihinayang. Tapos na ang palabas para sa araw na to. Dahil sira na ang likhang sining na ito, oras na para wasakin to, Lao Gui, umiwas ka. Ang kanyang kasalanan. Nasasabik na akong makita kayo ulit sa susunod. 下次见面了。 Nakatakas siya. Ganyan-ganyan talaga tumakas sa mga kontrabida. Nakakainis talaga. Ang cheap na naman na to. Lao Gui, halika rito, tingnan mo to. Ito ay mula sa kanya. Isang mensaheng iniwan para sa atin. Kawanihang 749, numero 0079. Nawala si Li Jianghuo sa insidenteng antas sa nayo ng mga multo sa Qinling. 3 araw na ang nakalipas sa kanyang destino. Namatay siya, at ngayong araw, ay nagbalik na ang kanyang kaluluwa. Niyan. Patawad. Hindi nagawang ibalik ng buo ni Tito Zhang ang papa mo. Tanging ang medalyang ito na lang na halos buo pa ang natira. Tito Zhang, hindi ko po kayo sinisisi. Hindi na kailangang maglagalag pa ni Papa sa kabundukang iyon. Ngunit sinabi sa akin ni Papa noon na ang medalyang ito, ang pinaka-pinagmamalaki niyang bagay sa mundong ito. Kaya sa tingin ko, mas kailangan niya ito kaysa sa akin. Sumaludo si Hang Tu. 经理， Anong nangyari sa mapagmultong nayo ng Kilin? Iyan ay isang lihim na dokumentong antas 5 taon na ang nakalipas. May isang nayon sa kaibuturan ng bundok Qinling, na bigla na lang naglaho sa loob ng isang gabi. Isang makapal na itim na usok lamang ang nakuha ng satellite. Nagpadala ang koanihan ng pumasok doon ang kanilang pinakamahusay na pangkat na nakita mo. Pero ang naging resulta, maliban sa kapitan, lahat sila ay nasawi. Kahit ang kanilang mga bangkay ay hindi natagpuan. Para bang naglaho na lang sila na parang bula. May isa pang nakaligtas. Sino? Tama. Ngunit balitang nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip pagka-uwi niya. Kaya agad siyang nagretiro. Ano nga ulit ang pangalan niya? Nako, bakit hindi ko maalala? Ang taong iyon ay isa sa pinakamagagaling na ahente ng koanihan noon. Halos kapantay mo siya ngayon, Kuya Chi. Ano nga ulit iyon? HMM. Ang nagtatagong dragon sa kailaliman, naghahari sa siyam na kalangitan. Ang pangalan niya ay Shen Yuan. Akala ko hindi ka nababalik kailanman sa buhay na ito. Dakilang Boss Shen. Wala na si Jianghuo. Paano naman ako hindi makakarating para magpaalam sa kanya? Ang Celestial Master ng Pulbera noon. Bakit parang kuba ka na ngayon? Nabalitaan ko na hindi mabuti ang iyong kalusugan. Naninigarilyo ka pa ba? Huminto na ako. Sabi ng doktor, hindi na raw kaya ng baga ko ang ganoong klaseng stress. Sa ngayon kasi, kailangan ko ng alagaan ng katawan ko para mabuhay ng mas matagal. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari noon? Sabi ng ahensya, labas na sa kontrol natin ang nangyari noon. Hindi mo na kailangang pasanin yon habang buhay. Napakaswerte mo pa nga at nakalabas ka ng buhay, Lao Zhang. Sa tingin mo ba talaga? Swerte lang iyon. Minalas lang sila, pero hindi sila dapat namatay. Shen Yuan, ano ba talagang gusto mong sabihin? Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang mamatay. Si Yefe ang naunang alon. 那是钱浪。 Ikaw naman na bagong alon, hindi ka pa nga nakakapagpakitang gilas. Nakuha na agad ng iba ang atensyon mo. May kakaibang amoy ang matandang iyon. HMPH, natural lang. Balita ko, pagkalabas niya ay nagtayo siya ng kung anong tech company. Isa na siyang big boss ngayon na may kumpanyang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Lumalabas na nakasakay sa mararangyang sasakyan, paano siya mawawalan ng impluensya? Parang may mali. 不对，
Hindi ba't sinabi ng kabilang panig na nabaliw na siya? Nakita ko siyang formal na nakasuot. At mas matino pa siyang magsalita at kumilos kaysa sa iyo na bulang albularyo. Noong bumalik siya galing sa Chinling noon. Akala rin namin ay natroma lang siya ng kaunti. Hanggang sa nandoon siya sa medical department ng ahensya. Muntik na niyang balatan ng buhay. Ang doktor na nagbibigay sa kanya ng therapy. Kapag tumitig ka sa kalaliman, tinititigan ka rin ng kalaliman. Ikaw talaga. Mas mabuting manatili ka na lang ganyang kawalang malay. Sige. Lausi, mukhang maganda ang gising mo ngayon ah. Mas interesante siya kaysa sa inaasahan ko. Magpadala ka ng balita sa kabilang panig. May magandang bagay akong ibibigay sa kanya. Kapag tumitig ka sa kalaliman, tinititigan ka rin ng kalaliman. Ha? Matanda, matagal na akong naging kalaliman mismo. Ito na ang rurok ng tagumpay ko, ang mismong Pei ay nakatingin sa ibaba. Ang maliit na magnanakaw na yan, may lakas pa ng loob na sumaira sa plano ko. Bitiwan mo ako, bulang albularyo. Wala akong pakialam sa parangal ko. Bitiwan mo ako, babalik na ako sa pagtulog. Saan na ba sumuot yung si Dato? Umakyat ka rito bitbit yang hita ng manok mo. Ang pamilya, dapat laging kumpleto. Andyan na. Kuya Chi, ngiti ka naman dyan. Para lang sa handaang ito ng tagumpay. Nagutom ako ng 3 araw. Lumayo ka sa akin. Hindi ako bayani. Kung hindi natin kukunan ng litratong to, sino na ang magpapatunay sa hinaharap na magkasama tayong nabuhay sa impyerno? Sige, ang ating mga pinakamatitinding bayani rito sa Yingko. Tingin sa camera, 3, 2, 1. Say cheese. Sabi mo gagawa ka ng paraan para legal na wasakin ang sarili mo. Kailan magsisimula? Ano to? Nandito na kami, Ginoong Chi. Ang layunin ng aming SCP Foundation ay kontrolin, ikulong, at protektahan. At ikaw ang bago naming target para ikulong. Code CN0 Sham, isang buhay na anomalya. Masyado kang madaldal. Mamatay ka. Item, Freddy's Dream Cutter. Interesante. Ang gunting na ito. Napakatindi ng puot na nakabalot dito. Naka-contain na 5, 8, 7, 2. Galing sa isang mahilig sa loob ng panaginip na pumatay, isang sunog na halimaw. Bagamat hindi ko gusto ang estilo niya, pero napakadaling gamitin ng gunting na to para sa paggupit ng mga damo. HMPH. Kau, mukhang hindi ka lang basta isang nambuboso, kundi isa ring hardinirong walang panlasa. HMPH. Napakabastos naman. Item, Pennywise. Mga senyales ng takot. Anong klaseng demonyo to? Ito na ang sandali ng lagim mula kay Darren. Paborito niyang kainin ang mga batang may madidilim na nakaraan. Gusto kong malaman, Ginoong Chi, kung ano naman kaya ang kinatatakutan mo? Kuya Chi, nagugutom ako. May malaking butas ang tiyan ko. Kahit gaano karami ang kainin ko, hindi ako nabubusog. Pesteng may dalang kamalasan. Dahil sa'yo kaya kaming lahat mamamatay. Malas ang sinumang mapalapit sa'yo. Bakit hindi ka nalang mamatay? Hoy, Lee. Sinuno. Hindi ba't paborito mong Mainermon palagi? Humarap ka sa akin. Sermonan mo ako, gawin mo akong babala sa iba, kahit ikaw pa. Kahit barilin mo pa ako ng 1 beses, okay lang. Huwag mo akong talikuran.
Oh. 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 Imposible. Si Pennywise ay isang masamang espiritu na nabubuhay sa takot. Supil siya ng ganoon kadali. Ano ba talaga ang halimaw na to? Teka, ang kapangyarihang ito. Teka, ang aura na ito. Sabi ko, napakapangit mo. B. Bitawan mo ako. Ako ang SCP. SCP. Ito ang Waksha. Huwag mong hamanin ang kapangyarihan ko gamit ang mga dayuhang demonyo mo. Kampa ng dilim. Bitawan mo ang tao namin. Kung hindi, may karapatan kaming ipapatay ka rito mismo. Ipapapatay niyo ako. Sige, subukan mong galawin ang tao ko. Pupugutan kita ng ulo at gagawin kong arinola. Ginoong Zhang Daoxing. Siya ay isang napakadelikadong banta na hindi natin makontrol. Kanina nga, muntik na niyang mapatay ang mga tauhan ko. Para sa kaligtasan ng buong sektor, may karapatan kaming. Isang malaking kalokohan. Kaligtasan ng sektor. Dito ay teritoryo ng Koanihan 747. Sino kayo para makialam dito, kayong mga dayuhan? Alang-alang sa mapanganib na taong ito na madaling magwala, kayo sa Koanihan 747. Talagang handa ba kayong kalabanin ang panig namin ng harapan? Dapat mong malaman na kung papatayin natin siya sa silid na ito, kahit magdulot pa ito ng kaunting gulo sa diplomasya, pero hindi pa rin ito nilalabag. Ang pangunahing loika sa pagpuksa ng mga banta sa mundo, at ang mga alituntunin ng pamamahala. Ako ang naging Padalos Dalos. Lumabag ako sa patakaran nang gamitin ko ang containment object, at ginalit ko siya una pa lang. Humihingi ako ng paumanhin. Smith, nababaliw ka na ba? Isa siyang banta na antas S. Bilang isang nangungunang investigador, bakit ka aatras sa ganitong pagkakataon? Kagalang-galang na Ginoong Chikwi. Sa tingin ko ay dapat ko nang bawiin ang lahat ng aking kayabangan kanina, at patawarin niyo ang aking kahangalan. Anak ng, bilis mong magbago. Kanina lang, handa ka siyang patayin at tadteren. Pero ngayon, nagmamakaawa ka na at sumasamba sa kanya. Anong ginawa mo sa kanya? Sinong nakakaalam kung baka na-brainwash mo siya, hoy? Hindi ko kailangan ng paumanhin nyo. Pero pwede ba, lumayas na kayo? Gusto ko nang matulog. Paumanhin sa panggugulo sa inyo. Pero nakikiusap ako sa inyo. Kahit 1 minuto lang. Pakinggan nyo muna ang sasabihin ko. Tama na, Smith. Umayos ka nga at tumayo ng tuwid. Ikaw ay isang elite ng SCP Foundation. Hindi ka pulubi. Bakit ka nagmamakaawa sa isang mapanganib na takas? Nagmamakaawang parang aso. Talagang pinapahiya mo ang badge mo, sir. Noong binuo natin ang tinatawag na containment plan na yan, para sa ano? Hindi ba't para lang makuha ang ganyang klaseng lakas at maibalik ito, para ayusin ang nangyari sa Duan? Malinaw naman ang sitwasyon ngayon. Nabigo ang ating containment plan. Pero kung papayag lang si Mr. China tumulong, may iligtas ang 1,500,000 metro kwadrado doon. Yung Haiyan. Anong nangyari? Nuclear leak ba o biological hazard? Hay! Mas malala pa roon. Isang puting hamog na lumalamon sa lahat ng bagay. Og. HMM. Lahat ng makabagong armas na ipinasok doon ay naglalaho na lang na parang bula. Ang mga sundalo at ahenteng pumasok doon ay wala kahit isang nakalabas ng buhay. At ngayon, lalo pang lumalawak ang hamog na iyon. Tama ka, Mr. Ching. Naisip mo rin yun, di ba? Kahit magkaiba ang kulay, pero ang ganoong pakiramdam. Mr. Chi, ayaw mo ba talagang malaman ang katotohanan tungkol sa bagay na nasa loob ng katawan mo? Denied, hinding-hindi maaari. Captain Chi, sirup ba ang laman ng utak mo? Amerika ang lugar na yon, at doon ang headquarters ng SCP. Kapag may nangyari doon, hindi ka namin kayang tulungan. Doon nga, libre pa ang tirahan at pagkain, at may kasama pang buffet. Kung gusto mong mahanap ang pinagmulan ng bagay sa loob ng katawan mo, pwede naman nating imbestigahan yan ng unti-unti. Pero ang tinatawag nilang puting hamog na yan, hindi pa natin lubos na alam. Paano kung bitag lang yan na inihanda ng SCP? Para lang akitin ka roon at hiwain ang katawan mo para pag-aralan. Gawain na talaga nila ang ganyan.
Hoy, matanda. Magsalita ka naman. Ikaw ang pinaka-nakakaalam sa kalagayan niya. Isang malaking kalokohan na payagan siyang umalis ng bansa sa ganitong panahon. Oo, tama nga 说 ako. 得对， Seryosong bagay ito, hindi ito laro. Napakaraming panganib na nagbabanta doon sa loob. Hindi ako mapalagay. Tingnan mo, pati si Lao Gui, ganyan din ang sinasabi. Kaya, sasama rin ako. Lao Gui, hindi mo naman kailangang gawin yan para lang protektahan siya. Pipag-uulat po. Gusto ko rin pong sumama. Balita ko, kasing laki raw ng planggana ang steak doon sa Texas, at pati na rin ang mga burger. Misyon ng SJ ang pupuntahan natin, hindi ito libreng tour. Lumayas kayong lahat sa harap ko. Kuya Chi, baka naman pwedeng kausapin mo si Doktor. Mukhang galit na galit talaga siya. Hindi man lang nga niya tayo hinatid. Kunin ninyo ito. Ito ang agimat na inihanda ko para sa kaligtasan ninyong dalawa. Huwag na huwag kayong mamamatay doon sa labas, buwisit, nakakahiya. Oh, bakit hindi ka nasasama? Akala ko ba gusto mong tuligsain ng kabulukan ng kapitalismo? Gusto ko nga sana, pero naisip ko kasi. Masyadong marupok ang puso ng nerd na ito, di ba? Kung ganoon, manatili ka rito at samahan mo siyang uminom ng ilang baso. Ha, ang ganitong pananaw na kung hindi ako ang bababa sa impyerno. Sino pa ang bababa? Ang ganyang kadakilang prinsipyo. Hindi ninyo maiintindihan. Ha, sige na, aalis na kami, matanda. 好了，老头儿。 Ginoong Chin, sana ang iyong kakayahan 哑口 ay kasing husay ng ipinagmamalaki ni Smith. Ganoon din ako sa'yo. Sige, nakaalis na sila. Tinawagan mo ako noong hating gabi para sabihing may ibabalita ka ng harapan. Ano ba talaga yon? Tungkol ito sa mga misteryosong nangyayari sa haunted house kamakailan, at sa mga pahiwatig na iniwan ni Jang Woo bago siya mamatay. Mayroon akong nakakakilabot na hinala. Oo, kaka-rating lang namin. Kaya, nagdesisyon akong manatili rito. Sabihin mo, paano natin pupuksain ang mga salot na yan? Lao Gui. Hindi ka lang pupunta sa silangang baybayin para magbayad sala, kundi dahil din ba sa paglilinis sa nayo ng mga multo noon? Ang insidente sa silangang baybayin ay pag-uulit lang ng paglilinis noon. Oo, kaya kausapin mo ang tanging nakaligtas noon. 年唯一的幸存者聊聊吧。 Para malaman kung ano ba talaga ang nangyari noon, na naging dahilan kung bakit siya naging ganitong demonyo ngayon. Ethan, 三， ito rin ang simula ng banal na kapangyarihan. Namatay ang buong panel. Mabilis na bumababa ang altitude natin. Bumangga tayo sa bagay na yan. Cleantech. Lumalawak na naman ang sakop ng hamog. Sir, hindi ko kaya. Hindi ko na makontrol ang eroplano. Ito ba ang sikat ninyong tanawin sa kabukiran? Mukha pa nga itong isang malaking bukas na morgue. Ito ang bayan ng Xiangshu. May 200 kilometro pa bago ang silangang baybayin. Bakit pati ang lugar na ito ay nilamon na rin ng puting hamog? Dapat ay lumikas na ang lahat ng tao rito. SSSHH, may dumarating. Isa itong Keter class na containment object. Yumuko kayo. Fudo Mayo o. Shoo.
Kuya Shu, napakalakas ng manikang ito, hindi ko siya makakayanan ng 5 segundo. Iyan si Mary Shaw. Pagtatahing espiritual. Alam ko namang may maganda kang gamit, hahaha. Hiram muna ng karwahe ng multo para sa parada. Yeah! Mukhang dahil sa epekto ng hamog na ito. Nagsilabasan silang lahat. Nagsitakasan silang lahat. 都抛出来了。 Teka lang, kaibigan. Ano ba talaga ang naitago ninyo sa bulok na lugar na ito? At anong klaseng mga malayno ang kinulong ninyo rito? Napakarami. Gaya nung matangkad na naka-hockey mask na hindi mamatay metay. Ang demonyong may kuko na bakal na pumapatay lang sa loob ng panaginip. Ang baliw na payasong may hawak na pulang lobo. At mayroon pang ang lumang videotape na kapag pinanuorin mo ng 7 araw, ay may babaeng babae mula sa loob ng telebisyon. Sa ganitong lagay, paano pa tayo lalaban? Narito tayo para imbestigahan ang pinagmulan ng mga halimaw. Pero bakit ngayon naging rambulan na ito ng iba't ibang kakaibang nilalang? Kuya Chi, hanggat may buhay, may pag-asa pa. Sobrang hirap ng sitwasyong to, hindi na natin kakayanin. Bilis, umalis na tayo rito. Pero para sa akin, mas nagiging kapana-panabik to. TSK. Mga kasama, may naisip ako. 想法。 Kuya Chi, saklolo. Chizu, siguraduhin mo lang nagaganay ang paraan mo. Siyempre naman. Makinig kayo, may naisip ako. Ang katawan ko ay tinatawag na katawang taga-supil ng impyerno. Sa madaling salita, isa lang akong basurahan na kumakain ng mga halimaw. Kung mapapagsama-sama nyo lang sila sa isang lugar, kaya ko silang lumunin ng buo sa isang subo lang. Lumunin, baka sumabog ka niyan, sa teorya pa lang. 从理论上来说， Napakabaliw at napakadelikado niyan. Pero kung titingnan ang sitwasyon natin ngayon na wala ng takasan, ito na lang ang tanging paraan natin. Hoy, Blind Master, Gawi, pigilan niyo ang inyong paghinga. At hayaan niyo akong makita, Shizu. Gaano ba talaga kalakas ang katawang taga-supil ng impyerno mo? Shizu, bakit siya pumasok doon? Kuya Chi. Ang loob niyan ay ang pinakapeligrosong lugar ng mga halimaw. Marami na sa mga kasamahan natin ang nakulong o nalamon dyan. Gusto mo ba talagang magpakamatay sa pagpasok mo riyan? Pero si Kuya Chi, siya. Hindi. Sandali. Hindi ganoon kadaling mamatay ang Kuya Chi mo. Hahaha, sabi ko na nga ba, naramdaman ko na to kanina pa. 之前就感应到了。 Masyadong manipis ang hangin sa labas. Dito lang mas kapana-panabik, lumabas ka na. 出来呀！ Pakita mo sa akin kung ano ka ba talagang nilalang. 个什么东西吧！ Chizu, gising, bilis, gumising ka. Hahaha, tanghali ka na namang gumising, bata ka. Dali, kainin mo na tong candy tapos samahan mo akong manghuli ng insekto. Haha, galit na galit silang lahat.
Sa susunod, gusto ko yung lasang strawberry. Ano bang klaseng mga tao sila? Napakabait naman ni Lola Direktor sa kanila. Hintayin niyo ako rito, titingnan ko lang kung ano yun. Nakalock na ang medium anchor point. Humanda sa pagpunit ng espasyo para pumasok ang mapanganib na aura ng Shire Realm. Huwag mong kalimutang itala ang estado ng 108 test subject na ito. Sila ang magsisilbing unang batch para sa screening ng immortality gene. Para sa walang hanggang buhay. Xiaoya, hahaplasan ko lang to para hindi na masakit. Xiaoya. Nahuli ko na ang halimaw. Hindi na masakit, di ba? Ah, Xiaoya. Dali, alis na tayo. Ah. Oh. Oh. Ah, napakatindi ng lason. Ubus ng kainin ng 108. 全吃光了。 Wala nang nasasaktan sa kanila. Ha ha ha. Gusto ko lang naman siyang iligtas. Pero napatay ko ang lahat. Isa akong halimaw. Idilat mo ang iyong mga mata at magbayad sala ka. Ha? Napakatindi. Nandito ako. Patawad. Hindi ko sinasadyang balewalain ang nakaraan mo. Pero, nakita ko. Chikon. Wala kang kasalanan. Walang mali sa pagliligtas mo sa kaibigan mo, at ang pagpatay mo sa akin, ay hindi rin kailanman naging mali. Chikon. Ano to? Naging halimaw na dikiya. Mag-ingat ka, hindi siya nilalang mula sa dimensyon natin. Anong ibig sabihin yan? Nararamdaman ko. Iisa ang pinagmulan ng bagay na ito at ng hamog na bumubuo sa aking katawan. Oh! Mukhang ang mga bata ng samahang Changsheng. Direkta nilang dinalang buhay ang bagay mula sa kabilang panig sa pagkakataong ito. Hindi gumagana. Kung ganoon, tikman mo ang biochemical attack ko. Walang pisikal na anyo. O baka naman ganap siyang immune. Sagot, hindi na aabot. Item, Winchester. Walang katapusang pagkaligaw. Buksan ang pinto ng kamatayan. Ha? Ha? Oh. Tirahin mo siya. Force field, immovable wisdom king, bumangon ka. Ha? Teka. Bakit kayo nandito?
Paano naman magiging tama na hayaan ng bisita ang lumaban, habang ang direktor ay nakatambay lang at walang ginagawa? Lee, Kapitan Lee, paano ka? Hindi ngayon ang oras para magkwentuhan. Kailangan nating makahanap ng paraan para tapusin ang bagay na ito. Ang immovable wisdom king ko. Kaya na lang tumagal ng 10 segundo. Ha 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 ha. May naiisip ako. Anong gagawin mo? Ha ha ha. Siyempre, para patunayan ang hinala ko, Goldie. Gamitin mo ang kagamitan mong pinaka nakakaakit ng galit para mapilitan siyang ibuhos ang buong lakas niya. Items Cell Ama, hatol sa erehe. Magpakita ka. Oh, Ghost Lord. Ha? Aba, talagang gusto mo akong patayin, ha? Kung ganoon, magpakita ka ng tunay mong anyo at saksakin mo ako. Nababaliw na siya. Gusto niyang gamitin ito para direktang mahawakan siya. Kuya. Huwag kang gumalaw. Sa wakas, nabingwit ko rin siya. 钓到它。 Hell suppressing slaughter body. Hindi ba't napakalakas mong kumain? Lulunin mo siya ng buhay. Naku, tatakas siya. Ako nang bahala. Kapitan Lee. Ito na ang kasalukuyan. Dahil nagkamali rin ako ngayon. Siguradong mahahanap ko rin ang pinakasentro niya. Nahanap ko na. Kuya Chi, ikaw na talaga ang idolo ko. Anak ng. Nagbabagong anyo ang halimaw na yan para maging isang nilalang na may antas ng kabilang mundo. Nawawala ako sa sarili ko. Gising, kailangan mo siyang kontrolin. Ano bang ibig niyang sabihin? Maging alikabok ka. Ito ang selyo ng Z-Way ng matandang Gwei. Hindi ko akalaing gagamitin niya ang sarili niyang dugo mula sa puso at 10 taon ng kanyang buhay para lang isakripisyo doon. Napahamak ang batang yon. Ibinigay mo ba sa batang yon ang selyo ng Z-Way? Napakabukas palad mo naman. Gusto ko, bakit ba? Mas mabuti na to kaysa naman sa'yo na ginagawang negosyo ang buhay ng tao. Noong una, nung nagduda sa'yo si Dr. Zhang, hindi ako naniwala. Sabi ko pa nga, paano mangyayari yun? Sino ka nga ba naman, Shen Yuan? Ikaw ang kapitan ng Jianghuo. At higit sa lahat, ang bayani ng ating ahensya. Hanggang sa imbestigahan namin ang Changsheng Tech mo sa Ningxia. Kamakailan lang, ang mga ahenteng yan na Nagel iligtas daw sa mundo. Bakit kailangang iligtas ang mundo? Kuya Chi, nakalimutan mo na ba ang lahat? Sinapian ka kanina ng jellyfish monster na yun. At ginamit pa ang bibig mo para sabihing tumutunog na ang kampana ng kamatayan. Natapos na tayong lahat pero wala talaga akong maalala. May kutob akong hindi pa to. Tapos, ano nga ba talaga ang jellyfish na to? Patay na siya at tila napawi na rin ang hamog na ito. Kung hindi ako nagkakamali. Ito mang hamog o ang jellyfish na ito.
ay parehong nagmula sa lugar na tinatawag ng mga taga-Changsheng Society, na mundo ng Shira. Mundo ng Shira, Kuya Chi, paano mo nalaman yan? Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, may mga bagay akong naalala. Nais ng mga taga-Changsheng Society ang immortalidad sa isang sulyap lang. At napunit na nila ang 2 lamet. Ito ba ang pinagmula ng walang hanggang kulay rosas na kapangyarihan sa loob ng iyong katawan? Narinig ko na ang tungkol sa kapatirang Changsheng. Subalit, tila naglaho na sila ng walang bakas 5 taon na ang nakalilipas. HMM. Ang mga natitira sa kapatirang Changsheng ay naghahangad ng mahabang buhay, hindi ng kamatayan. Kahit magkaroon pa sila ng 10 ulit na tapang, hindi pa rin nila pangangahasang gawin ang ganitong kalokohan na magdadala sa kanilang lahat sa hukay. HMPH, tiyak na hindi ito gawa ng kapatirang Changsheng ngayon. Ang babaeng tubig na ito ay nagmula talaga sa mga nilalang na iyon mula sa mas mataas na dimensyon na nagsisilbing tagamanman upang magsiyasat dito.